2 pirasong 20 pesos at ilang barya. Iyon na lang ang natitira sa pitaka ni Arabella Reyes. Pinagmasdan niya ang mga perang papel na luma at lukot na, tila pagod na rin sa walang katapusang pag-ikot sa iba't ibang kamay. Sa labas, umuulan ng malakas, at ang bawat patak na tumatama sa iyero nilang bubong ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang tangke ng gasul walang laman. Ang lalagyan ng bigas, isang dakot na lang ang natitira. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sulat mula sa may-ari ng apartment na nakadikit sa kanilang pinto, huling babala. Napapikit si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng sumuko. 4 na maliliit na anghel ang natutulog sa kabilang kwarto, 4 na dahilan kung bakit kailangan niyang magpakatatag. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa normal na araw, hindi niya ito sasagutin, marahil ay isa na namang naniningil ng utang. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Hello? Hello, is this Arabella Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking D. Good morning. This is from the Human Resources Department of Alcantara Group of Companies. We received your application for the Executive Secretary position. We would like to schedule you for an interview with our site this afternoon at 2 o'clock. Are you available? Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ara ang mga salitang iyon. Alcantara Group. Ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. Nag-apply siya roon online, isang suntok sa buwan, isang dasal na itinapon sa hangin ng walang kasiguraduhan. Hindi niya akalaing papansinin man lang ito. Yes. Yes, ma'am. Available po ako, halos mapasigaw niyang sagot, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas, hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Nang matapos ang tawag, napatingin siya sa isang picture frame sa ibabaw ng maliit nilang telebisyon. 4 na batang lalaking nakangiti, magkakamukha, ang kanyang quadruplets. Si Juan, ang panganay na seryoso. Si Jose, ang palabiro. Si Julio, ang pinakamalambing. At si Joaquin, ang tahimik ngunit mapagmahal. Para sa inyo ito, mga anak, bulong niya sa hangin. Para sa inyo, gagawin lahat ni Mama. Ang pag-asang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naghalungkat siya ng maisusuot. Isang luma ngunit malinis na bestida na ipinahiram ng kanyang kumare. Sinuklay niya ang kanyang buhok at tinitigan ang sarili sa basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit sa loob ng mga matang iyon, may apoy na muling nag-aalab. Ang biyahe papuntang Bonifacio Global City ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang matataas na gusali na gawa sa salamin ay tila mga higanting nakatingin sa kanya, nang usig. Nang pumasok siya sa lobby ng Alcantara Tower, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos makita mo na ang iyong refleksyon. Ang mga tao ay mabilis kumilos, nakasuot ng mga mamahaling damit, at maihawak na mga tasa ng kape na mas mahal pa sa 1 kilong bigas. Miss Reyes, tawag ng isang babae sa reception. Tumayo si Ara, ang folder na naglalaman ng kanyang resume ay halos mabasa na ng pawis sa kanyang kamay. Ako po. This way, ma'am. The CE is waiting for you. Bawat hakbang niya sa malambot na carpet ng hallway ay parang ang bigat. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay tila isang tarangkahan, patungo sa kanyang kapalaran, o sa isa na namang kabiguan. Kumatok ang babae at binuksan ang pinto. Sir, Les Reyes is here. Ang opisina ay napakalaki. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin na nagpapakita ng nakalululang tanawin ng buong syudad. May isang lalaking nakatayo roon, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa labas. Malapad ang kanyang balikat, matangkad, at ang suot niyang suit ay halatang mamahalin. You may leave us, sabi ng lalaki, ang boses niya ay malalim at may otoridad. Hindi ito lumingon. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng malawak na opisina, ang puso niya inasa kanyang lalamunan. Have a seat, Miss Reyes, utos ng lalaki, bago dahan-dahang humarap. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Arabella ay tumigil sa pag-ikot.
Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mukha na humarap sa kanya ay isang mukhang hindi niya malilimutan, isang mukhang nagmumulto sa kanyang mga panaginip sa loob ng 8 taon. Ang matangos na ilong. Ang matigas na panga. At ang mga matang iyon, mga matang seryoso, malamig, ngunit pamilyar. Siya. Siya ang lalaki mula sa gabing iyon sa Cebu. Ang estranghero na nagbigay sa kanya ng panandaliang aliw sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang lalaking hindi niya alam ang pangalan. Ang ama ng kanyang 4 na anak. Miss Reyes, muling sabi ng lalaki, tila napansin ang kanyang pagkatulala. Are you okay? Oo po, sir. Sorry po, nautal niyang sagot, pilit na umupo sa silyang nasa harap ng malaking mesa. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Tumakbo ka, Ara. Umalis ka na dyan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinaupuan. Hindi niya alam kung paano niya nalagpasan ang interview. Sumasagot siya sa mga tanong ng mekanikal, ang boses niya ay parang nanggagaling sa malayo. Ang alam lang niya ay ang bawat titig ng lalaki ay parang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Kilala ba siya nito? Naaalala ba siya? Pero paano? Madilim noon at pareho silang lasing. Natapos ang interview. Pakiramdam ni Ara ay nabigo siya. Paano siya makakapag-isip ng maayos kung ang kaharap niya ay ang pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay? Tumayo na siya para magpaalam, handa nang tanggapin ang isa na namang pagkabigo. Thank you for your time, sir. Wait, pigil nito. Napahinto si Ara. Kinuha ng lalaki ang kanyang resume at muling tinitigan ito, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng diretsyo. May pagsusuri sa mga mata nito, tila may hinahanap. Okay, you're hired. You can start on Monday, sabi nito sa isang formal na tono. Natigilan si Ara. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pagkautal at pagkatulala, natanggap siya. Ang pag-asa ay muling bumalik, ngunit kasabay nito ay isang matinding takot. Nang akmang magsasalita siya para magpasalamat, muling nagsalita ang lalaki, ang boses niya ay mas mahina na ngayon, halos isang bulong. May kung anong pamilyar sa mga mata mo. Pamilyar. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Nathaniel Alcantara buong umaga. Pamilyar ang mga mata ng bago niyang sekretarya. Sa likod ng takot at pag-aalala na nakita niya roon kahapon, mayroong isang uri ng kalungkutan na tila dati na niyang nasilayan. Ngunit saan? Mula sa kanyang mesa, pinanood niya si Arabella Reyes sa monitor ng TVs na nakatutok sa labas ng kanyang opisina. Nakaupo ito ng tuwid sa kanyang lamesa, ang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Epektibo ito, mabilis matuto at organisado. Sa loob lamang ng isang linggo, ang magulo niyang schedule ay naging maayos. Ang mga dokumento ay laging nasa tamang lugar. Ang kanyang kape, laging nasa tamang timpla. Sa profesional na aspeto, perpekto si Arabella para sa trabaho. Pero mayroon pa rin kung ano. Isang bagay na hindi niya maintindihan at nakakainis. Bakit siya laging napapatingin dito? Bakit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kung anong kuryenteng dumadaloy sa kanyang sistema? Sir Nate, bigla siyang napabalik sa realidad nang marinig ang boses ni Ara sa intercom. Pinatay niya agad ang monitor ng TVs na para bang nahuli sa isang kasalanan. Yes, sagot niya, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Nandito na po si Imrek Alcantara para sa inyong lunch meeting. Napabuntong hininga si Nate. Ang kanyang ina. Okay, let her in. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang eleganteng babae, si Eliza Alcantara. Matikas itong maglakad, ang bawat galaw ay maihalong otoridad at karangyaan. Ngunit sa likod ng perpektong tindig, alam ni Nate ang bigat na dinadala nito. Nathaniel, anak, bati nito, isang halik ang iginawad sa kanyang pisngi. Who is that new girl outside? She seems efficient. She is. Her name is Arabella Reyes, sagot ni Nate habang pinaupo ang ina. Reyes? Alainan. Tumingin si Eliza sa labas, sa direksyon ng lamesa ni Ara. Mag-ingat ka sa mga ganyang klaseng babae, Nate. Yung mga mukhang mahinhin pero hindi mo alam kung ano ang kayang gawin para lang umangat sa buhay. Napakunot ang noo ni Nate. Mom, she's just in my secretary. Just your secretary?
Ganyan din ang sinabi ng papa mo noon. Ang lamig sa boses ni Eliza ay sapat na para pabagsakin ang temperatura sa buong silid. Hindi na kumibo si Nate. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Ang lihim ng kanyang ama, ang pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae, ay isang sugat na hindi kailanman nag-ilom sa kanilang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang kasinungalingan. Iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang kinokontrol ang lahat sa kanyang buhay. Ang isang pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. At mayroon siyang isang pagkakamali na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Isang gabi, 8 taon na ang nakalipas. Cebu. Umuulan din ng gabing iyon. Kakalabas lang niya mula sa isang magulong business meeting. Pagod, bigo at nag-iisa. Pumasok siya sa isang maliit na bar para magpalipas ng oras. At doon niya nakita ang isang babae, nakaupo mag-isa sa isang sulok, ang mga mata ay malungkot, parang may pasa na problema ng buong mundo. Hindi niya alam kung bakit, pero nilapitan niya ito. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa kung sino sila, o kung ano ang kanilang trabaho. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga kabiguan, sa bigat ng buhay. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at sa gitna ng kalungkutan, nagkaroon sila ng koneksyon. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na. Ang naaalala lang niya ay ang init ng katawan nito, ang lambot ng kanyang mga labi, at ang isang imahe na malinaw na nakatatak sa kanyang isipan, isang maliit na rosas na tatoo sa may bandang balakang nito. Isang rosas na hindi pa tuluyang bumubuka, simbolo ng isang bagay na maganda ngunit hindi pa handa. Kinabukasan, paggising niya, wala na ito. Walang pangalan. Walang numero. Walang kahit anong palatandaan maliban sa isang panyong naiwan sa unan na may amoy ng sampag-ita. 8 taon na niyang hinahanap ang babaeng iyon. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa responsibilidad. Isa iyong pagkakamali, isang kahinaan na hindi niya dapat ipinakita. Kailangan niyang hanapin ito para siguraduhing maayos ang lahat, para isara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Para itama ang isang pagkakamali. Nathaniel, nakikinig ka ba? Ang boses ng kanyang ina ang muling gumising sa kanya. Sorry, Mom. Ano ulit yun? Ang sabi ko, tumawag sa akin si Cassandra. Nagtatampo siya. Hindi mo na raw siya masyadong binibigyan ng pansin. Nick, ang kasal ninyo ay hindi lang para sa inyo. It's a merger. The future of Alcantara and Villar Corporations depends on it. Tumango na lang si Nate. I know, Mom. I'll fix it, see. Nang makaalis ang kanyang ina, muli siyang napatingin sa labas. Nag-uusap si Ara at ang isang office assistant, at sa isang saglit, tumawa si Ara. Isang tawang hindi pilit, isang tawang totoo. At sa sandaling iyon, ang pamilyar na kalungkutan sa mga mata nito ay napalitan ng isang ningning. Isang ningning na nagpaalala sa kanya sa babae sa bar. Imposible, sabi niya sa sarili. Nababaliw ka na, Nathaniel. Kinagabihan, habang pauwi na siya, naabutan niya si Ara sa lobby. Mukhang may hinihintay ito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaparehong-kapareho ng ulan sa Cebu noon. Wala ka pang sundo, tanong niya, hindi napigilan ang sarili. Nagulat si Ara. Ah, sir. Magko-commute lang po ako. Kumunot ang noo ni Nate. Sa ganitong lakas ng ulan? Halika na, ihahatid na kita. Nako, sir, wag na po. Nakakahiya po. Okay lang po ako, mabilis nitong tanggi. Ngunit hindi siya sanay na tinatanggihan. I'm your boss. That's an order, not a request. Walang nagawa si Ara kundi sumunod. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan at ang tunog ng wiper. Sinulyapan niya si Ara. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ang refleksyon ng mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa mukha nito. At sa mga mata nito, naroon na naman ang kalungkutan. Ang pamilyar na kalungkutan. Biglang may nahulog mula sa bag ni Ara. Isang maliit na drawing na nakatiklop. Pinulot ito ni Nate. Sorry po, sir, sabi ni Ara, akmang kukunin ito. Pero bago pa niya maibalik, nahagip ng tingin ni Nate ang drawing. Binuklat niya ito. Gawa ito ng isang bata, mga crayon ang ginamit. Isang larawan ng isang babae, nakamukha ni Ara,
at 4 na maliliit na batang lalaki. At sa tabi nila, may isang stick figure ng lalaki na nakasuot ng suit, mas matangkad sa lahat. Ang galing namang mag-drawing ng anak mo, sabi ni Nate, sinusubukang maging kaswal. Salamat po, sir. Tinitigan ni Nate ang drawing ng lalaki. May maliit na detalye itong iginuhit sa ibabaw ng ulo, isang korona. Sa ilalim nito, may nakasulat sa pabata at hindi perpektong letra, Papa King. Ibinalik niya ang papel kay Ara, ngunit ang imahe ay nanatili sa kanyang isipan. Isang pamilya. Isang ama na hindi niya kilala. At ang mga mata ni Ara na puno ng mga sikretong ayaw nitong sabihin. Pagkahatid niya kay Ara sa tapat ng isang eskinita sa Quezon City, nanatili siya sa loob ng kotse, pinanood itong maglakad palayo sa ilalim ng ulan. Hindi niya maalis sa isip niya ang drawing. Ang lalaki sa larawan, bakit parang pamilyar din? Bakit parang kamukha niya? Iwinaksi niya ang ideya sa kanyang isip. Coincidence. Isang malaking pagkakataon lang ang lahat. Ngunit habang nagmamaneho siya palayo, isang tanong ang hindi maalis sa kanyang isipan, isang tanong na parehong nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Posible kaya? Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nasanay si Arabella sa ritmo ng Alcantara Group. Ang takot na nararamdaman niya sa tuwing nakikita si Nathaniel ay napalitan ng isang propesyonal na pag-iingat. Naging mahusay siya sa pag-anticipate ng mga pangangailangan nito, ang kape sa umaga, ang mga dokumento para sa meeting, ang schedule na kailangang ayusin. Sa isip niya, isa na lang itong trabaho. Isang napakahalagang trabaho na bumubuhay sa kanyang mga anak. Ngunit sa gabi, pag-uwi niya, ang e-cert niya ay nagiging si Sir Pogi sa mga kwento ng kanyang mga anak. Ang drawing ni Joaquin na Papa King P ay nakatago na sa ilalim ng kanyang unan, isang sikretong nagdudulot ng kaba at kung minsan ay isang munting ngiti sa kanyang mga labi. Sinusubukan niyang burahin ang ideya sa kanyang isip. Isa lang itong amo. Isang strikto at malamig na amo na nagkataon lang na ama ng kanyang mga anak. Iyon lang. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang board meeting, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero, ang numero ng eskwelahan ng mga bata. Agad kumabog ang kanyang dibdib. Bihira itong tumawag maliban kung may emergency. Hello? Ma'am, nanginginig niyang sagot. Andres Reyes? Kayo po ba ang nanay ni Julio Reyes? Tanong ng isang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Kailangan niyo po siyang sunduin ngayon na. Sobrang taas po ng lagnat niya. Parang may humila sa sahig na kinatatayuan ni Ara. Ang mga numero sa papel na hawak niya ay biglang lumabo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang malambing na si Julio. Sige po, ma'am. Papunta na po ako, sabi niya at agad na ibinaba ang telepono. Nagpanik siya. Nagmamadali siyang tumayo, hindi alam ang gagawin. Kailangan niyang magpaalam kay Sir Nathaniel, pero paano? Nasa kalagitnaan ito ng isang mahalagang tawag. Ang patakaran sa kumpanya ay malinaw, bawal ang personal na emergency maliban kung buhay at kamatayan ang nakataya. Para sa kanya, buhay at kamatayan ito. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Nate, ang puso niya inasa lalamunan. Sumenyas ito na pumasok siya. Sir, pasensya na po sa abala, simula niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan ko po sanang umalis. Emergency po. Yung anak ko po, kailangan kong sunduin sa school. Mataas po ang lagnat. Tumingin sa kanya si Nate. Ang mga mata nito ay seryoso, walang emosyon. Inaasahan na ni Ara ang pagkunot ng noo nito, ang sermon, ang posibleng pagsasabing hindi pwede. Ngunit nagkamali siya. Walang sinabi si Nate. Itinaas lang nito ang kamay para patigilin siya sa pagsasalita, at kinuha ang telepono sa kanyang mesa. Mang Tony, sabi niya sa kausap, i-ready mo ang sasakyan. Ihatid mo si Ime Reyes sa eskwelahan ng anak niya. Now. Natulala si Ara. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir. Go, sabi lang nito, bago bumalik sa kanyang business call na para bang walang nangyari. Bilisan mo na. Hindi na nakapagsalita si Ara. Nagmamadali siyang lumabas, ang isip ay gulong-gulo sa pagtataka at pasasalamat. Bakit? Bakit ang bait niya? Sa biyahe, hindi siya mapakali. Bawat minuto ay parang isang oras.
Nang makarating siya sa eskwelahan, sinalubong siya ng isang guro na buhat-buhat ang kanyang si Julio. Ang bata ay namumutla at nanginginig sa taas ng lagnat. Agad niya itong kinuha at niyakap. Mama, mahinang bulong ni Julio. Dinala niya ito sa pinakamalapit na public hospital. Ang emergency room ay puno ng tao, maingay at magulo. Humanap siya ng maupuan habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo, isang maliit na tuldok sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay, habang nakapila siya para sa doktor, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Ernest Reyes. Lumingon si Ara, at ang kanyang pagod na mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo sa hindi kalayuan si Nathaniel Alcantara. Ang kanyang mamahaling suit ay tila wala sa lugar sa gitna ng kaguluhan ng ospital. May dala itong 2 paper bag. Sir Nathaniel, anong ginagawa niyo dito? Gulat niyang tanong. Lumapit ito, ang tingin ay nakatuon hindi sa kanya, kundi sa batang yakap niya. Kumusta na siya? Tanong nito, ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Nilalagnat pa rin po. Naghihintay pa po ng doktor, sagot ni Ara, hindi pa rin makapaniwala. Iniabot ni Nete ang isang paper bag, may pagkain dyan at tubig. Kumain ka na. You look pale. Iniabot nito ang isa pang bag, may mga damit dyan at kumot para sa bata. Tinitigan ni Ara ang mga paper bag, napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at takot, narito ang lalaking ito, ang amo niya, ang ama ng kanyang anak, nagpapakita ng isang uri ng malasakit na hindi niya inaasahan. Salamat po, sir. Sobrang salamat po, sabi niya, ang boses ay basag na. Tumango lang si Nate. Tumayo ito sa tabi niya, hindi umalis. Tahimik lang itong nakatayo na parang isang gwardiya, isang aninong nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang sulyap ng ibang Nathaniel, hindi ang malamig na kundi isang taong marunong magmalasakit. At ang puso niya, sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ay nakaramdam ng isang munting kilig. Isang mapanganib na kilig. Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na may bagong pakiramdam. Gumaan na ang pakiramdam ni Julio, at ang pasasalamat niya kay Nete ay hindi masusukat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang manatiling propesyonal. Nang pumasok siya sa executive floor, nakita niya agad ito. Isang babaeng nakatayo sa tabi ng mesa ni Nate, nakakapit sa braso nito na para bang pag-aari niya ito. Ang babae ay maganda, sopistikada, at mula ulo hanggang paa ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Si Cassandra Villar, ang fiancé ni Sir Nathaniel. Nagpatuloy lang si Ara sa paglalakad, yumuko ng bahagya bilang pagbati. Ngunit naramdaman niya ang matalim na tingin ni Cassandra na sumusunod sa bawat galaw niya. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa. Good morning, bati ni Ara. Ngumiti si Cassandra, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang insekto. So, you're the new secretary, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pangmamaliit. Hindi nakasagot si Ara. Lumingon si Cassandra kay Nate na nanatiling tahimik. Idinikit pa nito ang sarili sa braso ng lalaki. Sino siya, darling? Tanong ni Cassandra, ang boses ay sapat na para marinig ni Ara. Bago mong laruan? Laruan. Ang salitang binitiwan ni Cassandra ay parang lason na kumalat sa sistema ni Nathaniel Alcantara. Buong linggo, pabalik-balik iyon sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ni Arabella Reyes na nakatayo sa ospital, pagod, nag-aalala, ngunit hindi sumusuko. Ang dalawang imahe ay magkasalungat, si Cassandra na puno ng pang-aari at karangyaan, at si Ara na puno ng sakripisyo at simpleng pagmamahal ng isang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado siya. Trabaho lang ito. Isa lang siyang empleyado. Ngunit ang pagbisita niya sa ospital ay nagbukas ng isang pinto na hindi niya alam kung paano isasara. Ang nakita niyang pasasalamat at gulat sa mga mata ni Ara ay mas totoo kaysa sa alinmang ngiti na natanggap niya mula kay Cassandra. Para alisin ang mga gumugulong isipan, ginawa niya ang kanyang karaniwang gawin tuwing Sabado ng umaga, ang mag-jogging. Ang malamig na hangin at ang paulit-ulit na pagtakbo ng kanyang mga paa sa semento ay nakakatulong para linawin ang kanyang isip.
Ngunit sa araw na iyon, kahit ang pagod ay hindi sapat. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar na malapit sa kanyang penthouse, isang malawak na parke kung saan nagpupunta ang mga pamilya tuwing katapusan ng linggo. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae na pilit na hinahabol ang apat na maliliit na batang lalaki na nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon. Isang batang lalaki ang paakyat sa slide, isa ang papunta sa swing, isa ang hinahabol ang isang aso, at ang pang-apat ay simpleng tumatakbo paikot-ikot na parang may sariling mundo. Ang babae ay tila nahihilo na, sumisigaw ng mga pangalan na halos sabay-sabay. Juan, dahan-dahan. Jose, bumalik ka dito. Julio, huwag mong guluhin yung aso. Joaquin, anak, saan ka pupunta? Napahinto si Nate sa pagtakbo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil sa komikong eksena. Ngunit nang makilala niya kung sino ang babae, ang ngiti ay napalitan ng pagkagulat. Si Arabella Reyes. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ito mula sa malayo. Iba si Arabella dito. Wala ang kanyang formal na bestida at ang kanyang maayos na buhok. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali at ang mukha ay pinagpapawisan. Ngunit sa kabila ng pagod, may saya sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Apat na magkakaparehong mukha. Paano niya kinakaya? Akmang ipagpapatuloy na sana ni Nate ang pagtakbo nang bigla siyang makarinig ng malakas na iyak. Si Jose, ang batang humahabol sa aso, ay biglang natumba. Mabilis na tumakbo si Ara palapit dito, ngunit bago pa siya makarating, naunahan na siya ni Nate. Okay ka lang, bata? Tanong ni Nate habang tinutulungan itong tumayo. May gasgas ang tuhod nito at dumudugo ng bahagya. Napatingala si Jose, ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit nang makita niya si Nate, ang iyak ay napalitan ng pagtataka. Ikaw yung boss ni Mama. Sakto namang dumating si Ara, hinihingal. Jose, anak. Diyos ko. Nang makita niya si Nate, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nahaluan ng matinding gulat at hiya. Sir Nathaniel. Anong ginagawa niyo dito? I live nearby, simpleng sagot ni Nate, ang atensyon ay nasa batang umiiyak pa rin. May gasgas siya. Agad na tiningnan ni Ara ang tuhod ng anak. Nako, sabi ko na kasi sayo mag-ingat ka eh. Sorry, Mama. Nadapa po ako, sabi ni Jose habang sumisinghot. Lumapit ang tatlo pang bata, napapalibutan na nila ngayon si Nate. Hala, si Sir Pogi, sabi ni Julio, ang malambing. Kuya Jose, iyakin ka talaga, sabi naman ni Juan, ang seryoso. Si Joaquin naman, ang tahimik, ay nakatitig lang kay Nate, ang mga mata ay puno ng pag-usisa. Sir Pogi, tanong ni Nate, nakatingin kay Ara, isang kilay ang nakataas. Namula ang mukha ni Ara. Pasensya na po, sir. Yun po ang tawag nila sa inyo. Nakita po kasi nila yung picture nyo sa website ng company. Hindi napigilan ni Nate ang isang munting ngiti. It's okay. Lumuhod siya para maging kapantay si Jose. Kaya pa bang tumayo ng isang matapang na lalaki? Tumango si Jose, pinupunasan ang kanyang mga luha. Opo, Sir Pogi. Natawa ng bahagya si Nate. Isang tunog na kahit siya ay nagulat na marinig mula sa sarili. Gumaan ang pakiramdam sa paligid. Naglakad sila papunta sa isang bench, kung saan ginamot ni Ara ang sugat ng anak gamit ang first aid kit na laging dala niya. Umupo si Nate sa hindi kalayuan, nagkukunwaring nagpapahinga, ngunit ang totoo ay hindi niya maalis ang tingin sa mag-iina. Ang pagkainis na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng paghanga. Hinahangaan niya ang pasensya ni Ara, ang paraan ng pag-aalaga niya sa mga bata. At ang mga bata mayroon silang isang uri ng liwanag at enerhiya na nakakahawa. Sir Pogi, gusto mo po ng juice? Alok ni Julio, inaabutan siya ng isang maliit na tetra pa. Bago pa makatanggi si Nate, nagsalita na si Ara. Julio, huwag mong abalahin si Sir. Nakakahiya. It's fine, sabi ni Nate at tinanggap ang juice. Thank you. Habang umiinom siya, lumapit sa kanya ang tahimik na si Joaquin. May itinago ito sa kanyang likod. Nahihiya itong tumingin sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may isang bato, isang itim na bato na makinis at bilog, marahil ay mula sa isang ilog.
Para po sa inyo, mahinang sabi ni Joaquin. Lucky charm po. Tinitigan ni Nate ang bato pagkatapos ay ang seryosong mukha ng bata. Sa mundo niya na puno ng mga kontrata, pera, at mga kasunduan, heto ang isang regalo, isang bagay na walang presyo, ibinigay ng bukal sa puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang bato mula sa palad ng bata. Mainit pa ito. Thank you, Joaquin, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting totoo, isang ngiting hindi niya namalayang lumabas na pala. Panahon na para umalis. Tumayo na si Nate. I have to go. Ingatan mo sila, Miss Reyes. Salamat po ulit, sir. At pasensya na po ulit sa abala, sabi ni Ara, nakayuko pa rin. Tumango lang si Nate at nagsimula ng maglakad palayo. Ang bigat sa kanyang dibdib kanina ay tila naglaho. Habang hawak niya sa kanyang palad ang maliit na bato, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang puso. Nang medyo malayo na siya, lumingon siya para sa isang huling sulyap. Nakita niya si Juan na humihila sa damit ng kanyang ina. Nakatingala ito kay Ara na may seryosong ekspresyon. At nakita niya ang reaksyon ni Ara sa kung anuman ang sinabi ng bata, ito ay natigilan. Ang mukha nito ay namutla, ang mga mata ay nanlaki sa gulat, na para bang sinampal ito ng isang katotohanang hindi nito inaasahan. Hindi narinig ni Nate ang tanong. Hindi niya narinig ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Arabella. Mama, pwede po ba si Sir Pogi na lang ang papa namin? Ang nakita lang niya ay ang epekto nito. Ang biglaang paninigas ng kanyang sekretarya, ang takot na muling bumalik sa mga mata nito. At habang naglalakad siya palayo, isang tanong ang umikot sa kanyang isipan. Anong sinabi ng bata? At bakit ganoon na lang ang naging reaksyon niya? Mama, pwede po ba si Sir Pogi na lang ang papa namin? Ang tanong ni Juan ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Arabella at nanatili roon. Lumipas ang mga araw mula nang mangyari iyon sa parke, ngunit gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang inosenteng tanong na iyon. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang pangarap at lahat ng kanyang kinatatakutan. Paano niya sasabihin sa mga anak niya na ang lalaking hinahangaan nila mula sa malayo ay ang ama na hindi nila kailanman nakilala? At paano niya haharapin ang katotohanan ito habang araw-araw niyang nakikita si Nathaniel Alcantara, ang kanyang amo, ang lalaking nakatakda ng ikasal sa iba? Ang bawat good morning, sir niya ay may kasamang bigat. Ang bawat pagtitig nito ay nagdudulot ng kaba. Nagpapasalamat siya na mukhang walang narinig o napansin si Nate sa parke. Pero ang takot ay nanatili, isang malamig na anino na laging nakasunod sa kanya. Lalo pang bumigat ang pakiramdam niya dahil sa pagiging mas madalas ng pagdalaw ni Cassandra Villar sa opisina. Hindi na ito basta-basta dumadalaw, tila may misyon ito. Madalas itong tumatambay malapit sa mesa ni Ara, nagkukunwaring maihinihintay, ngunit ramdam ni Ara ang mga matang mapanuri na nakatitig sa kanya. Isang araw, habang nagtitimpla siya ng kape para kay Nate, lumapit si Cassandra sa pantry. Alam mo, ahas, biglang sabi ni Cassandra, habang sinusuri ang kanyang mga kuko na perpekto ang pagkakamanicure. Natigilan si Ara, hawak ang tasa. Po. Ahas. Ang paborito kong hayop, patuloy ni Cassandra, isang matamis na ngiti ang nasa labi. Tahimik lang sila, nagtatago sa damuhan. Hindi mo alam, nasa tabi mo na pala. Hinihintay lang ang tamang pagkakataon para tumuklaw. Nakakatakot, hindi ba? Tumingin ito ng diretsyo kay Ara. Kaya dapat, bago pa sila makapanuklaw, tinatapakan na ang ulo. Hindi na kumibo si Ara. Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng kwento. Isa itong babala. Ngunit sa gitna ng mga babala ni Cassandra, ang ipinapakitang kabutihan ni Nate ay lalong nagiging komplikado sa sitwasyon. Isang hapon, ipinatawag siya nito sa opisina. Edith Reyes, simula nito, nalalapit na ang Pasko. At taon-taon, ang Alcantara Group ay may Christmas party para sa mga anak ng empleyado at para sa mga bata mula sa ampunan na aming tinutulungan. Tumango lang si Ara, hindi alam kung saan patungo ang usapan. I was thinking your sons might enjoy it, gusto ko sanang imbitahan sila. Natigilan si Ara. Nako, sir, hindi na po kailangan. Nakakahiya po. It's not a problem, sabi ni Nate. It's for the kids.
May mga palaro, pagkain at mga regalo. I think they deserve to have some fun. Pagkatapos ay may inilabas itong apat na magkakaparehong paper bag mula sa ilalim ng kanyang mesa. And this is for them. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang inaabot ang mga paper bag nang silipin niya ang laman, nakita niya ang apat na robot na laruan. Naalala niya ang kwento ng mga anak niya tungkol sa isang laruang robot na nakita nila sa bintana ng isang department store, isang laruan na alam niyang hindi niya kailanman mabibili. Sir, paano niyo po nalaman? Nagkibit-balikat lang si Nate, ngunit may isang munting ngiti sa gilid ng labi nito. I have Julie ways. Please, tell them it's from Santa Claus. Nang gabing iyon, ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak habang binubuksan ang mga regalo ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Niyakap siya ng apat na maliliit na braso, at sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalala ay pansamantalang naglaho. Pinalitan ito ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na utang niya kay Nathaniel. Dumating ang araw ng Christmas party. Ang malaking function hall ng Alcantara Tower ay naging isang winter wonderland. May mga naglalakihang Christmas tree, mga peking niebe na bumabagsak mula sa kisam, at isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Ang mga anak ni Ara, na bihis sa kanilang pinakamagandang damit, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Wow, Mama! Totoo ba to? Bulong ni Jose, ang mga mata ay nanlalaki. Nakangiting tumango si Ara. Anak! Magsaya kayo. At nagsaya nga sila. Nakipaglaro sila sa ibang mga bata, kumain ng spaghetti at ice cream, at nanalo sa mga palaro. Mula sa isang sulok, pinanood sila ni Ara, ang puso niya ay puno ng saya. Maya-maya, lumapit si Nate. Hindi na ito nakasuot ng kanyang formal na suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon na mas lalong nagpatingkad sa kanyang kaswal na kagwapuhan. Are they having fun? Tanong nito. Sobra po, sir. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, sinserong sagot ni Ara. Ngumiti lang si Nate at lumapit sa mga bata. At nasaksihan ni Ara ang isang milagro. Ang malamig at seryosong si Nathaniel Alcantara ay lumuhod sa sahig para makipaglaro ng mga robot sa kanyang mga anak. Ang malalim niyang boses ay napuno ng tawa habang hinahagis-hagis niya sa hangin si Julio. Nakipaghabulan siya kay Jose at Juan. At naupo siya sa tabi ni Joaquin para tulungan itong buuin ang isang puzzle. Ang makapangyarihang si, naglalaro sa sahig na napapalibutan ng apat na batang lalaki na hindi niya alam ay sarili niyang dugot laman. Sa di kalayuan, nakita ni Ara si Emric Eliza Alcantara, ang ina ni Nate. Nakatayo ito malapit sa pinto, pinapanood ang eksena. Ang mukha nito ay isang komplikadong maskara, mayroong isang bahagyang ngiti habang pinapanood ang kaligayahan ng sariling anak. Ngunit mayroon ding isang malalim na pag-aalala sa mga mata, na para bang nakikita nito ang isang multo mula sa nakaraan. Ang masayang sandali ay biglang naputol nang may isang matinis na boses na tumawag. Darling! Pumasok si Cassandra Villar, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida na agaw pansin. Ang masayang bulungan sa hall ay tila humina. Lumapit ito kay Nete at marahas na humalik sa pisngi nito, bago tumingin sa mga batang nakapalibot sa kanya. Oh, how cute! Are these the new scholars? Tanong nito, ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Tumayo si Nate. Cassandra. They are the vice secretary's sons. Tumingin si Cassandra kay Ara, isang matalim na ngiti ang sumilay. Pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik sa mga bata. Tinitigan niya ang mga ito, isa-isa. Mula kay Juan, papunta kay Jose, kay Julio, hanggang kay Joaquin. Pagkatapos, ang tingin niya ay lumipat kay Nate. Pabalik-balik ang kanyang tingin mula sa mukha ni Nate papunta sa mukha ng apat na bata. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mga mata ni Cassandra. Ang simpleng pagdududa ay naging isang matalim na kislap ng pagkatuklas. Ang pagkakatulad. Ang hugis ng panga. Ang anyo ng mga mata. Ang paraan ng pagngiti. Hindi maikakaila. Ang ngiti ni Cassandra ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanuring ekspresyon. Tumingin ito kay Ara, at sa mga mata nito, nabasa ni Ara ang isang malinaw na mensahe, alam ko na. Nang gabing iyon, sa isang mamahaling opisina ng isang pribadong investigador sa Makati, iniabot ng isang lalaki ang isang brown envelope kay Cassandra Villar.
Ma'am, ayon po sa utos nyo. Complete background check kay Arabella Reyes. Binuksan ni Cassandra ang envelope. Mga litrato. Mga address. At sa pinakailalim, 4 na kopya ng birth certificate. Tiningnan niya ang mga ito. Pangalan ng ina, Arabella F. Reyes. Pangalan ng ama, blank. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mga mata niya ay napako sa isang petsa. Ang petsa ng kapanganakan ng mga bata. Mabilis na kinuha ni Cassandra ang kanyang cellphone, binuksan ang kalendaryo, at nagbilang pabalik. 9 na buwan. 9 na buwan, mula sa gabing hindi niya makontak si Nathaniel. Ang gabing ito ay nasa Cebu para sa isang business trip at bigla na lang naglaho, para lang lumitaw kinabukasan na nagsasabing nalasing siya at nakatulog sa kanyang hotel room. Nanginig ang mga kamay ni Cassandra habang hawak ang mga papel. Isang malamig at demonyong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Gotcha, bulong niya sa hangin. Ang imahe ni Nathaniel Alcantara na nakikipaglaro sa sahig kasama ang 4 na batang lalaki ay isang imaheng hindi maalis sa isipan ng ina nito. Para kay Eliza Alcantara, isa itong magandang tanawin, ngunit isa ring mapanganib na paalala ng nakaraan. Kinabukasan pagkatapos ng party, pinatawag niya si Nate sa kanilang mansyon para sa isang seryosong usapan. Nakita ko kung paano ka tumingin sa sekretarya mo, Nathaniel, simula ni Eliza, habang nagsasalin ang tsaa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. At nakita ko kung paano ka tingnan ng mga anak niya. Huwag mong sabihing hindi ko kita ang pagkakahawig. Tumingin si Nate sa kanyang ina. Alam niya na darating ang usapang ito. Mom, they're just kids. And Ara is a good employee. Huwag ako, Nate. Kilala kita, giit ni Eliza. At kilala ko ang ganyang sitwasyon. Ganyan nagsimula ang pagkasira ng pamilya natin. Sa isang empleyado. Sa isang pagkakamali. Sa isang lihim. Napabuntong hininga si Nate. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinagmasdan ang malawak nilang hardin. Kaya nga, Mom. Kaya nga hindi ko na itutuloy ang kasal namin ni Cassandra. Nabitiwan ni Eliza ang tasa. Buti na lang at sa platito ito bumagsak. Ano? Nababaliw ka na ba? Alam mo ang nakataya dito. Ang merger. Ang pangalan ng pamilya natin. Humarap si Nate, ang mukha ay seryoso at desidido. At anong klaseng pangalan ang poprotektahan natin kung nabubuhay naman tayo sa kasinungalingan? Mom, I can't marry her. Hindi ko siya mahal. Kung itutuloy ko ito, gagawin ko lang ang pagkakamaling ginawa ni Papa. At ayokong maging katulad niya. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagpatahimik kay Eliza. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng anak, isang determinasyon na hindi niya kayang baliin. Alam ni Nate na nasaktan niya ang ina, ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Hindi na siya mabubuhay para sa ekspektasyon ng iba. Kinabukasan sa opisina, ramdam ni Nate ang isang bagong klase ng kalayaan. Mayroon ng liwanag sa dulo ng madilim na tunel. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay harapin ang isa pang katotohanan, ang nararamdaman niya para kay Arabella Reyes. Hindi niya ito mahal dahil sa koneksyon nito sa babaeng may rosas na tattoo. Minamahal na niya ito bilang si Ara, ang babaeng matatag, ang inang mapagmahal, ang babaeng nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan sa gitna ng simpleng buhay. Hapon na. Inilabas niya mula sa kanyang drawer ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang silver na locket. Simple lang ito, walang mamahaling bato. Nang buksan niya ang opisina niya noong isang araw, may isang litratong nakaipit sa isang folder, isang candid shot mula sa Christmas party. Ang litrato ni Ara na nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga anak. Lihim niya itong ipinaprint at pinaliit para magkasya sa locket. Ito ang regalo niya. Isang simbolo ng bagong simula. Hihintayin niya itong matapos sa trabaho. Aayain niya itong mag-dinner. At sasabihin niya ang lahat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay isang bagay na bago, ngunit tinanggap niya ito. Nang mag-alas 6 na ng gabi, lumabas siya ng opisina. Wala na si Ara sa kanyang mesa. Marahil ay nag-aayos na sa ladies' room. Nagpasya siyang hintayin na lang ito sa parking lot para mas pribado ang kanilang pag-uusap. Dala ang maliit na kahon sa kanyang bulsa, naglakad siya papunta sa basement parking.
Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Ara. Magugulat kaya ito? Matutuwa? Tatanggihan kaya siya? Ano man ang mangyari, handa siya. Nang papaliko na siya sa hilera kung saan laging nakaparada ang kanyang sasakyan, natigilan siya. Nakita niya ang dalawang tao na nakatayo malapit sa kotse ni Ara. Si Cassandra at si Ara. Nagtago siya sa likod ng isang malaking poste, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis. May mali. Ramdam niya. Nakita niya si Cassandra na may inihagis na isang brown envelope kay Ara. Nasalo ito ni Ara, at nakita ni Nate kung paano nanginig ang mga kamay nito habang binubuksan ang laman. Nakita niya ang biglaang pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara. Para itong isang multo, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang mga labi ay bahagyang nakaawang na para bang gusto nitong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi ni Cassandra, ngunit nakikita niya ang bawat galaw nito. Ang paraan ng pagtaas ng kilay ni Cassandra, ang mapang-asar ng ngiti, ang dahan-dahang pag-iling na puno ng panunuya. Si Cassandra ay parang isang manghukom na naghahatol ng kamatayan. At si Ara ay parang isang akusadong walang kalaban-laban, dahan-dahang nawawasak sa bawat salitang binitiwan ng babaeng nasa harap niya. Naramdaman ni Nate ang pag-igting ng kanyang panga. Ano man ang nasa folder na iyon, ano man ang sinasabi ni Cassandra, sinasaktan nito si Ara. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapalampas. Akmang lalabas na siya mula sa kanyang pinagtataguan nang makita niya si Ara na yumuko, ang mga balikat ay nanginginig. Ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib, na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagguho. Si Cassandra naman ay tumalikod, isang ngiting tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Hindi na nakatiis si Nate. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng poste. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang pag-asa at kaba na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na galit. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Napansin agad siya ni Cassandra. Ang ngiti nito ay bahagyang natigilan, napalitan ng pagkagulat. Si Ara naman ay nanatiling nakayuko, hindi pa siya napapansin, tila nasa sarili nitong mundo ng kadiliman. Ang katahimikan sa parking lot ay nakakabingi. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Nate ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Isang tanong na hindi lang humihingi ng sagot, kundi nagbababala. Sa pagdinig ng boses ni Nathaniel, dahan-dahang itinaas ni Arabella ang kanyang ulo. Ang mukha ni Nate, na puno ng pag-aalala at nagbabadyang galit, ang sumalubong sa kanya. Sa likod nito, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Cassandra, na mabilis na palitan ng isang mapagkunwaring ngiti. Darling! What a surprise! Pauwi na rin kami. Nagpapaalam lang ako kay Ara, sabi ni Cassandra, idiniin ang pangalan ni Ara na parabang isang masamang biro. Ngunit ang mga mata ni Nate ay nakapako kay Ara. Sa namumutla nitong mukha, sa nanginginig na mga kamay na mahigpit na nakahawak sa brown envelope, at sa mga matang puno ng takot na hindi na nito kayang itago. Ang mga salita ni Cassandra kanina ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang sumpa na tatak sa kanyang kaluluwa. Layuan mo siya, o sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati ang kinabukasan ng mga bastardo mong anak. Isipin mo, Ara. Ang Alcantara at Villar magsasama. Anong laban ng isang tulad mo? Isang salita ko lang, mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang mga anak mo. Ibibigay ko sa iyo ang pagpipilian. Ikaw ang kusang lalayo, o ako ang maglalayo sa iyo sa kanya sa paraang hinding-hindi mo magugustuhan. Ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Iyon ang tanging mahalaga. Ang kaligtasan nila, ang kapayapaan nila. Walang halaga ang kanyang sariling kaligayahan kumpara doon. Walang halaga ang nararamdaman niya para kay Nate. Kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang saktan ito para iligtas ito, at ang kanilang mga anak, mula sa kamandag ni Cassandra. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, at nagsuot ng isang maskara ng pagkainis at pagwawalang bahala. Wala po ito, sir, sabi ni Ara, ang boses niya ay sinadya niyang gawing malamig at walang pakialam. Itinago niya ang envelope sa kanyang likod. Nagkataon lang po na nagkasabay kami ni Ma'am Cassandra. Aalis na rin po ako.
Anong nasa envelope na iyan? Tanong ni Nate, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Personal na bagay lang po, sir. Wala po itong kinalaman sa trabaho, sagot ni Ara, umiiwas ng tingin. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Lumapit si Nate, hindi pinapansin si Cassandra. Ara, look at me. Pumikit si Ara ng mariin. Hindi. Hindi niya kayang tumingin sa mga mata nito. Dahil kung gagawin niya, bibigay siya. Makikita nito ang lahat, ang sakit, ang takot, ang pagmamahal. Ara, ulit ni Nate, mas malumanay na ngayon, puno ng pag-aalala. Talk to me. Iyon na. Ang malumanay na boses na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang pinakamasakit na bagay. Kailangan niyang maging malupit. Kailangan niyang durugin ang puso nito para hindi na ito lumapit pa. Minulat niya ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, sinalubong niya ang tingin ni Nate. Isang tingin na malamig, walang emosyon, na hiniram niya mula sa na una niyang nakilala. Sir, wala po tayong dapat pag-usapan, matigas niyang sabi. At kung maaari po, sana ay panatilihin nating propesyonal ang lahat. Kayo po ang amo ko, at ako po ang empleyado niyo. Hanggang doon na lang po iyon. Nakita niya ang sakit at pagkalito na dumaan sa mga mata ni Nate. Para siyang sinaksak ng 1,000 beses. Ngunit nagpatuloy siya. Uuwi na po ako. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang luma at maliit na kotse. Kinabukasan, sinimulan ni Ara ang kanyang plano. Pumasok siya sa opisina na may bagong panuntunan, iwasan si Nathaniel Alcantara sa lahat ng pagkakataon. Nang iabot niya ang kape nito sa umaga, hindi niya ito tiningnan sa mata. Inilapag niya ito sa mesa at mabilis na lumabas. Nang tawagin siya nito para sa isang tanong tungkol sa schedule, sinagot niya ito sa pamamagitan ng intercom, kahit na isang pader lang ang pagitan nila. Ang pinakamasakit ay nang may ipagawa itong isang importanteng financial report. Sadya siyang naglagay ng maliliit na pagkakamali, mga numerong hindi tugma, mga maling petsa. Isang bagay na hindi niya kailanman gagawin. Gaya ng inaasahan, ipinatawag siya ni Nate. Galit ito. What is this, Miss Reyes? Tanong ni Nate, ibinagsak ang folder sa kanyang mesa. Ang boses nito ay bumalik sa pagiging malamig at walang pasensya. This is unacceptable. Isang pagkakamali dito at milyon ang maaaring mawala sa kumpanya. Where is your head? Nakatayo si Ara sa harap nito, nakayuko. Pasensya na po, sir. Hindi na po maulit. Hindi na maulit. This is the third time this week na nagkamali ka sa simpleng bagay. Anong nangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot. Hahayaan niya itong magalit. Hahayaan niya itong mainis sa kanya. Mas mabuti na ito. Sa loob ng ilang araw, ang opisina ay naging isang malamig na lugar. Ang maliliit na ngitian, ang mga pasimpleng sulyap, ang mga sandaling puno ng hindi masabing damdamin, lahat ay nawala. Napalitan nito ng isang makapal na pader ng yelo na si Ara mismo ang nagtayo. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, lumabas si Nate sa kanyang opisina. Hinintay nitong makaalis ang ibang mga empleyado bago ito lumapit sa kanya. Hanggang kailan mo gagawin to, Ara? Tanong nito, ang boses ay pagod na. Ang alin po, sir, patay mali siya niyang tanong, hindi ito tinitingnan. Ito. This cold treatment. This act. Ano bang ginawa ko? Akala ko ba okay na tayo? Ang sakit sa boses nito ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang imahe ng mga ngiti ng kanyang mga anak at ang banta ni Cassandra ang pumigil sa kanya. Humarap siya rito, ang mukha ay walang ekspresyon. Sir, baka po nag-a-assume lang kayo. Walang tayo. At wala pong okay. Trabaho lang po ito. Lumapit si Nate, hinawakan siya sa braso. Ang init ng kamay nito ay tila nangungusap. Huwag kang magsinungaling sa akin, Ara. Nakikita ko sa mga mata mo. Pilit na iwinaksi ni Ara ang kanyang braso. Ang pag-arte niya ay naging totoo dahil sa galit, galit sa sitwasyon, galit kay Cassandra, galit sa sarili. Wala kayong nakikita, sir, dahil wala namang dapat makita, tumaas ang boses niya. Pakiusap, tigilan niyo na ito. Tigilan niyo na ang pagbibigay ng kung anong kahulugan sa mga bagay-bagay.
Hindi ako interesado sa inyo. May fiance na kayo. May mga anak ako. Hindi tayo talo. Kaya kung maaari lang, sir, trabaho lang. Walang personalan. Bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Natigilan si Nate. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, pagkabigo. Bumitiw ito. Tumalikod at bumalik sa kanyang opisina nang walang imik, isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Ara na nakatayo, nanginginig. Nang masiguro niyang hindi na siya nakikita, doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang mga hikbi. Patawarin mo ako, Nate. Patawad. Sa kanyang cellphone, isang text message ang dumating. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. Good girl. Keep it up. Hindi ako interesado sa inyo. Ang mga salitang iyon ni Arabella ay parang paulit-ulit na saksak sa puso ni Nathaniel. Pagkapasok niya sa kanyang opisina at pagsara ng pinto, napasandal siya roon. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at malalim na kirot. Isang kirot na pamilyar. Ito ang kirot na naramdaman niya noong bata pa siya, noong natuklasan niya ang lihim ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng pagkakanulo. Ang pakiramdam na ang lahat ng pinaniwalaan mo ay isang kasinungalingan. Nagkamali siya. Nagkamali siyang buksan muli ang kanyang puso. Nagkamali siyang magtiwala. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Nate. Natulog siya sa isang maliit na kwarto sa loob ng kanyang opisina, yakap-yakap ang bote ng alak. Kinabukasan, isang ibang Nathaniel Alcantara ang lumabas. Ang kaunting init na nagsimulang lumitaw sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng namatay. Ang pader na sinubukan niyang gibain ay muli niyang itinayo, mas mataas, mas makapal at gawa sa purong yelo. Ang unang nakaranas nito ay ang kanyang mga department head sa isang umagang meeting. This projection is garbage, sabi ni Nate, hinagis ang folder sa mesa. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ang talim nito ay sapat na para sugatan ang lahat sa silid. Inaasahan kong makakita ng resulta, hindi ng mga palusot. Kung hindi ninyo kaya ang trabaho nyo, maraming nag-aabang sa labas na gustong pumalit sa inyo. You have 24 hours to fix this. Dismissed. Natigilan ang lahat. Ang Sir Nate na medyo lumuwag na sa pakikitungo ay naglaho na. Ang bumalik ay ang halimaw, ang walang pusong VP ng Alcantara Group. Ang pinakamasakit na pagbabago ay ang pakikitungo niya kay Ara. Hindi na niya ito tinitingnan. Hindi na niya ito kinakausap maliban kung absolutong kinakailangan. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan na lang ng email at maikling utos sa intercom. Kung si Ara ay nagtayo ng pader, si Nate ay nagtayo ng isang buong kuta. Isang hapon, pumasok si Cassandra sa kanyang opisina nang walang paalam, isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Darling, I've set meeting with the wedding planner for this weekend, masaya niyang balita. I found the perfect venue. It's a garden wedding, just like we did. Cancel it, puto ni Nate, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Nawala ang ngiti ni Cassandra. What? But Kehle? Sa wakas ay tumingin si Nate sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. We'll get married in 2 weeks. Sa isang city hall. Walang party. Walang media. Just the papers. Let's get this over with. Natigilan si Cassandra. Hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit nakita niya ang pagkakataon. Isang mabilis na kasal. Isang kasiguraduhan. But darling, our parents di. I'll handle our parents, sabi ni Nate. 2 weeks. Take it or leave it, see. Isang matamis na ngiti ng tagumpay ang muling gumuhit sa labi ni Cassandra. Okay, darling. Whatever you want. Kinabukasan, isang memo ang ipinadala sa lahat ng empleyado. Isang simpleng anunsyo tungkol sa nalalapit na kasal ng kanilang CEO, na si Nathaniel Alcantara at Denise Cassandra Villar. Nasa pantry si Ara, nagtitimpla ng kanyang sariling kape, nang marinig niya ang bulungan. Nakita mo ba yung email? Grabe, ang bilis naman ata. Baka naman buntis na si Ma'am Cassandra.
Kawawa naman yung mga umaasa dyan kay Sir Nate. Taken na talaga. Naramdaman ni Ara na nanikip ang kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito, ngunit ang mga salita ay tumago sa kanyang puso. Nang bumalik siya sa kanyang mesa, nakita niya ang email. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang kumumpirma sa kanyang pinakamatinding bangungot. It is with great pleasure that we announce the upcoming wedding of. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ito ang gusto mo, di ba, Ara? Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ito ang paraan para maprotektahan mo ang mga anak mo. Ngunit ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ito ay isang pisikal na kirot, isang bigat na halos ikadurog ng kanyang mga buto. Alam niyang tama ang ginawa niya, ngunit bakit pakiramdam niya ay namamatay siya sa loob? Nang araw na iyon, gumawa siya ng desisyon. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang makita si Nate araw-araw. Hindi na niya kayang makita ang lalaking mahal niya na magpapakasal sa iba, lalo na't alam niyang siya ang dahilan ng lahat. Sa isang malinis na papel, isinulat niya ang kanyang resignation letter. Maikli lang. Formal. Walang emosyon. Kinagabihan, hinintay niyang umalis ang lahat. Ang tanging natitira na lang sa floor ay siya at si Nate na nakakulong sa kanyang opisina. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Inilagay niya ang puting envelope sa ibabaw ng mesa nito, sa lugar kung saan siguradong makikita nito. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa elevator. Ito na. Tapos na. Ngunit bago pa niya mapindot ang buton, bumukas ang pinto ng opisina ni Nate. Saan ka pupunta? Ang boses nito ay kalmado, ngunit ramdam ni Ara ang panganib sa likod nito. Dahan-dahan siyang lumingon. Hawak ni Nate sa kanyang kamay ang puting envelope. Uwi na po, sir. Naglakad ito palapit sa kanya, ang mga mata ay parang nagliliyab. Bakit, tanong nito, iwinagayway ang sulat. Anong ibig sabihin nito? Nakalagay na po dyan ang dahilan, sir. Magre-resign na po ako, sabi ni Ara, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ang nakalagay dito ay personal reasons, sabi ni Nate, ang bawat salita ay mabagal at may diin. That's not an answer, Ara. I want the truth. Bakit? Nilamon ni Ara ang takot at sakit. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan niyang tapusin ito ng tuluyan. Kailangan niyang siguruhin na kamumuhian siya nito para hindi na siya nito habulin pa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang sarili niyang mga mata ay sinadya niyang gawing walang anumang emosyon. Nag-resign ako dahil hindi ko na kaya ang ugali niyo. Natigilan si Nate na para bang sinampal siya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng hindi makapaniwalang sakit. Ngunit hindi pa tapos si Ara. Kailangan niyang ibaon ang punyal ng mas malalim. Simula nang bumalik kayo sa pagiging ganyan, ang hirap niyo ng pakisamahan. Nakakasakal. Nakakapagod. At para maging malinaw ang lahat, humakbang siya palapit, ang boses niya ay naging isang malamig na bulong. Ayoko na kayong makita pa. Kahit kailan. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa elevator at pinindot ang buton. Hindi siya lumingon. Pinigilan niya ang sarili niyang lumingon. Nang bumukas ang pinto ng elevator, pumasok siya sa loob. At sa huling pagkakataon, bago magsara ang pinto, nagawa niyang sumulyap. Nakita niya si Nathaniel Alcantara, nakatayo mag-isa sa gitna ng malawak na opisina, ang balikat ay bahagyang nakayuko. Ang makapangyarihang isisi ay mukhang isang lalaking nawala ng lahat. Nang magsara ang pinto, doon na bumagsak si Ara sa sahig ng elevator, ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay humagulhol na ng walang tigil. Lahat ay nawala. Nakatayo si Nathaniel Alcantara sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay isang kalabang humihiwa sa kanyang pandinig. Ang resignation letter ni Ara ay nasa ibabaw ng kanyang mesa, isang puting bandila ng pagsuko. Ngunit para kanino ito sumusuko? Hindi ko na kaya ang ugali niyo. Ayoko na kayong makita pa. Kahit kailan. Ang mga salita ay malupit. Ang mga salita ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakita niya ito.
Ang saglit na pagkurap ng sakit bago ito tuluyang nagsuot ng maskara ng galit. Ang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng matapang na paninindigan. Mayroong mali. Isang napakalaking mali. Hindi siya naniniwala. Hindi niya kayang maniwala. Kinabukasan, ang unang tawag na natanggap niya ay mula sa wedding planner. Good morning, Lim Alcantara. I'm just confirming our meeting with Elf Villar this Saturday to finalize the venue T. Cancel it, putol ni Nate, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Oh. Sir. But Emmett Villar was sold. Cancel everything, ulit niya, at ibinaba ang telepono bago pa man ito makasagot. Hindi siya magpapakasal kay Cassandra. Hindi habang may isang malaking palaisipan na kailangan niyang buuin. Ang pag-alis ni Ara ay hindi simpleng pagre-resign. Ito ay isang pagtakas. At kailangan niyang alamin kung ano ang tinatakasan nito. O kung sino. Ang unang ginawa niya ay ang magmaneho papunta sa apartment ni Ara sa Quezon City. Ang maliit na eskinita kung saan niya ito unang hinatid. Ngunit sa pagdating niya, isang ibang pamilya na ang kanyang naabutan. Ay, si Aling Ara po ba? Sabi ng isang ginang na nagwawali sa tapat. Naku, sir, nakaalis na po sila. Biglaan nga po eh. Kahapon lang ng umaga, naghakot na ng gamit. Umiiyak nga po yung mga bata, ayaw daw umalis. Alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Tanong ni Nate, pilit na tinatago ang pagkadismaya. Nagkibit balikat ang ginang. Abay ewan ko, iho. Ang sabi lang ay uwi na daw sila sa probinsya. Tila takot na takot nga eh. Parang may humahabol na kung sino. Takot. Parang may humahabol. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa determinasyon ni Nate. Bumalik siya sa kanyang kotse. Umuwi si Ara sa probinsya. Bakit? Kung problema lang sa trabaho ang dahilan, bakit kailangan niyang ilayo ang kanyang mga anak? Binuksan niya ang kanyang glove compartment at kinuha ang isang bagay na lagi niyang daladala nitong mga nakaraang linggo. Ang maliit at itim na bato. Ang lucky charm mula kay Joaquin. Pinagmasdan niya ito sa kanyang palad. Naalala niya ang mga mukha ng 4 na bata. Ang seryosong si Juan. Ang palabirong si Jose. Ang malambing na si Julio. At ang tahimik na si Joaquin. At naalala niya ang isa pang bagay. Ang drawing. Ang larawan ng isang pamilya. Ang isipapaking. Isang ideya, isang ligaw at halos imposibleng ideya, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na parehong nakakatakot at nagbibigay ng kakaibang pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang private investigator, isang taong dating pulis na tumutulong sa kanya sa mga sensitibong corporate matters. Marco, I need a favor. It's personal, sabi ni Nate, ang boses ay seryoso. Anything, sir. I need you to find information on 4 children. Quadruplets. Their names are Juan, Jose, Julio, and Joaquin Reyes. Their mother is Arabella Cruz Reyes. I need everything. School records, medical records, everything. But most importantly, huminto siya ng saglit, I need the date of birth. Masusunod po, sir. I'll get back to you as soon as possible. Lumipas ang ilang oras na parang isang taon. Nagkulong lang si Nate sa kanyang kotse, nakaparada sa isang lugar na hindi niya alam. Nakatingin lang sa malayo. Ang kanyang isip ay isang magulong karera ng mga alaala. Ang mga mata ni Ara sa interview. Ang pag-aalala nito sa ospital. Ang saya nito sa Christmas party. Ang takot nito sa parking lot. At ang gabing iyon sa Cebu. Ang ulan. Ang kalungkutan sa mga mata ng isang estranghera. Ang rosas na tatoo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email galing kay Marco. Ang subject, Your eyes, Delive. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang email. May isang attachment. Isang E3 file. Pinindot niya ito. Lumabas sa screen ang isang dokumento. Isang scanned copy ng Certificate of Live Birth. Pangalan, Juan Reyes. Pangalan ng ina, Arabella F. Reyes. Pangalan ng ama, not married. Ang blankong espasyo sa pangalan ng ama ay parang isang suntok sa kanyang sikmura.
Ay scroll down niya. Nakita niya ang 3 pang certificate. Pare-pareho. Pagkatapos, ang mga mata niya ay napako sa isang kahon. Petsa ng kapanganakan, March 15, 2016 na. March 15. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Mabilis na nag-compute ang kanyang isip. Ang business trip niya sa Cebu kailan iyon? Binuksan niya ang kanyang lumang digital calendar. Hinanap niya ang taong 2015. Ang buwan ng Hunyo. June 12, 2015. Cebu Conference. Hunyo. Hulyo. Agosto. September. Oktubre. Nobyembre. Disyembre. Enero. Pebrero. 9 na buwan. Eksaktong 9 na buwan. Nabitiwan ni Nate ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig ng kotse. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagbagsakan sa tamang lugar, hindi sa isang malumanay na pag-click, kundi sa isang marahas at nakakayanig na pagsabog. Ang pamilyar na mga mata. Ang pag-iwas niya. Ang takot niya kay Cassandra. Ang biglaan niyang pagbabago. Ang pagre-resign niya. Ang pagtakas niya. Hindi siya tumakas dahil sa galit. Tumakas siya dahil sa takot. Takot na mabunyag ang isang sikretong 8 taon niyang itinago. Sir Pogi. Papa King. Mama, pwede po ba si Sir Pogi na lang ang papa namin? Ang mga anak niya. Sila ay mga anak niya. Mayroon siyang 4 na anak. Isang emosyon ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Hindi galit kay Ara. Hindi. Isang malalim na pangunawa. Isang matinding pagsisisi. At isang nag-aapoy na galit, isang galit na may isang pangalan lang. Cassandra. Pinulot niya ang kanyang cellphone. Mabilis niyang pinaandar ang makina, ang tunog nito ay isang marahas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Nag-u-turn siya, ang mga gulong ay umikit sa semento. Hindi siya uwi. Hindi siya pupunta sa opisina. Mayroon siyang isang destinasyon. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang marangyang kondominium sa Makati. Mabilis siyang pumasok sa lobby at sumakay sa elevator papunta sa penthouse. Hindi na siya nag-doorbell. Ginamit niya ang kanyang sariling susi para buksan ang pinto. Naabutan niya si Cassandra sa sala, umiinom ng wine habang kausap ang wedding planner sa telepono. Yes, a simple but elegant ceremony. Something intimate. Naputol ang pagsasalita nito nang makita si Nate. Darling. You're here. I was just tea. Hindi nagsalita si Nate. Naglakad siya papunta sa coffee table. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang 4 na piraso ng papel na ipinaprint niya sa isang convenience store kanina. Ang 4 na birth certificate. Inihagis niya ang mga ito sa ibabaw ng salamin na mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa salamin ay ang tanging ingay sa silid. Tumingin si Cassandra sa mga papel. Nakita niya ang mga ito. Ang mukha niya ay biglang namutla. Tumingin si Nate sa kanya, ang mga mata niya ay walang emosyon, kalmado, ngunit mas malamig pa kaysa sa kamatayan. Anong alam mo dito, Cassandra? Tinitigan ni Cassandra ang mga birth certificate sa ibabaw ng mesa na para bang mga ahas na handa siyang tuklawin. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay unti-unting namutla hanggang sa maging kasing puti ng papel na kanyang tinitingnan. I don't know what you're talking about, nautal niyang sagot, sinusubukang bawiin ang kanyang tindig. Ngunit hindi na umubra ang kanyang pag-arte. Ang mga mata ni Nate ay parang x-ray na tumatago sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Huwag mo akong gawing tanga, Cassandra, malamig na sabi ni Nate. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Alam kong tinakot mo siya. Aamin ka, o ipapakita ko ito sa ama mo at sa lahat ng board members ng Villar Corp. I'm sure matutuwa silang malaman na ang tagapagmana nila ay isang blackmailer. Ang banta ay tumama sa target. Ang pinakaiingatan ni Cassandra ay hindi si Nate, kundi ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan. Nakita ni Nate ang takot sa mga mata nito. So what if I did?
biglang sigaw ni Cassandra, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng dalisay na galit. She was Elthric, isang hamak na sekretarya na may 4 na bastardo. At ikaw ang tanga mo. Nahulog ka sa isang gold digger na tulad niya. Did it for us, Nate. For our family, for our future. Hindi kumurap si Nate. There is no us, mariin niyang sabi. Tapos na tayo, Cassandra. The engagement is off, the merger is off, everything is off. You can't do this to me. I just did. Tumalikod si Nate, hindi na muling lumingon sa babaeng sumira sa buhay ng taong mahal niya. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag, na sinundan ng isang malakas at puno ng galit na sigaw. Ngunit nagpatuloy lang siya. Mayroon siyang isang misyon. Ang hanapin ang kanyang pamilya. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa isang bahay na amoy luto ng kahoy at sariwang hangin, sinusubukan ni Arabella na buuin muli ang kanilang buhay. Namasukan siya sa isang maliit na karinderya bilang tagapagsilbi. Ang sahod ay maliit, ngunit sapat para sa kanilang pang-araw-araw. Ang mahalaga ay magkakasama sila at malayo sa gulo. Ngunit gabi-gabi, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang mga anak, umuupo siya sa labas, tinitingnan ang mga bituin, at ang puso niya ay lumilipad pabalik sa Maynila. Kamusta na kaya si Nate? Masaya kaya ito? Itinuloy kaya nila ang kasal? Ang bawat tanong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglalaba siya sa likod bahay, narinig niya ang kanyang mga anak na nagsisigawan sa harap. Mama! Mama! May bisita po tayo. May kots. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga kamay at naglakad papunta sa harap, ang puso niya ay biglang kinabahan. Sino naman ang bibisita sa kanila dito? Nang makita niya kung sino ang nakatayo sa kanilang munting bakuran, sa tabi ng isang itim at makintab na sasakyan na tila hindi bagay sa kanilang simpleng lugar, ang mundo niya ay huminto. Si Nathaniel Alcantara. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay pagod, ang mga mata ay may malalim na lungkot, ngunit may isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Ang unang pumasok sa isip ni Ara ay takot. Pinadala siya ni Cassandra. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Agad niyang itinago ang kanyang mga anak sa kanyang likuran. Hindi nagsalita si Nate. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang nito ay mabigat. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Umalis na po kayo, pakiusap ni Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pakiusap, huwag niyo kaming guluhin. Tahimik na po kami dito. Doon na nagsalita si Nate, ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara. Natigilan si Ara. Hindi ito ang inaasahan niya. Patawarin mo ako, ulit ni Nate, dahil hinayaan kong saktan kanila. Dahil naging duwag ako. Dahil hindi kita agad nakita. Hindi na maulit, Ara. Pangako, hindi na maulit. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Bumuhos ito na parang ulan. Bakit kayo nandito? Dahil kukunin ko na kung ano ang sa akin, sabi ni Nate, at ang tingin nito ay lumipat mula sa kanya, papunta sa 4 na batang nakasilip sa likod ng kanyang palda. Uwi na tayo, Ara. Uwi na ang pamilya ko. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng katahimikan. Ang mga bata, na noong una ay takot, ay unti-unting naging komportable sa presensya ni Nate, lalo na nang ipakita nito ang Lucky Charm na bato na bigay ni Joaquin. Si Ara naman ay hindi makapagsalita, ang isip niya ay gulong-gulo. Hindi sila umuwi sa apartment. Hindi rin sa penthouse ni Nate. Dumiretso sila sa mansyon ng mga Alcantara. Nang pumasok sila sa malaking pinto, ang sumalubong sa kanila ay ang malamig na tingin ni Eliza Alcantara. Nathaniel, ano ang ibig sabihin nito? Matigas na tanong ni Eliza, ang tingin ay napunta kay Ara at sa 4 na bata na ngayon ay nakakapit sa kanyang palda. Mom, sila ang pamilya ko, matatag na sagot ni Nate. Si Ara. At ang 4 kong anak. Ang mga salita ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakita ni Ara ang sakit at galit sa mga mata ni Eliza, ang parehong sakit na naramdaman nito maraming taon na ang nakalipas. Ilabas mo sila dito, mahinang sabi ni Eliza, ang boses ay nanginginig sa galit.
Hindi ko hahayaang maulit ang nakaraan sa pamamahay na ito. Hindi ito maulit, Mom, sabi ni Nate. Dahil hindi ko sila itatago. Hindi ko sila itatakwil. Sila ang buhay ko. Akmang magsasalitang muli si Eliza nang isang maliit na kamay ang humila sa kanyang damit. Napatingin siya sa ibaba. Si Joaquin, ang pinakatahimik sa lahat, ay nakatingala sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Dahan-dahan, inilahad ni Joaquin ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may isang bulaklak ng gumamela na pinitas nito mula sa hardin kanina. Para po sa inyo, Lola, mahinang sabi nito. Para po hindi na kayo sad. Tinitigan ni Eliza ang bulaklak, pagkatapos ay ang inosenteng mukha ng bata. Ang batang ito ang apo niya. Ang mukha nito ay isang perpektong pinaghalong bersyon niya at ng kanyang asawa. Nakita niya ang sarili niyang mga mata sa bata. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa bulaklak na hawak ng bata. Yumuko siya at, sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang apo. Niyakap niya ito ng mahigpit, at ang mga hikbi na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng kumawala. Sa sandaling iyon, alam ni Ara na umuwi na nga sila. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay napuno ng ingay at tawanan ng 4 na bata. Tinanggap sila ng ama ni Nate ng buong puso, masaya na sa wakas ay nabuo ang kanyang pamilya. At si Eliza, natutunan niyang maging isang lola, isang mapagmahal na lola. Isang gabi, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, tinawag ni Nate si Ara. Dinala niya ito sa gitna ng hardin ng mga rosas ng kanyang ina. Ara, simula niya. Lumingon si Ara, at nakita niya si Nate na dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha nito ang kanyang kamay. Hindi ko maibabalik ang 8 taon na nawala, sabi ni Nate, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang 8 taon na dapat ay kasama ninyo ako. Patawarin mo ako doon. Pero ibibigay ko sa inyo ang buong buhay ko, simula ngayon. Sa harap ng mga anak natin, lumingon ito sa mga bata na ngayon ay nakatingin sa kanila. Sa harap ng buong mundo. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na may malaking diamante. Ito ay ang silver na locket. Binuksan niya ito at ipinakita kay Ara ang maliit na litrato sa loob, ang litrato niya na nakangiti sa Christmas party. Arabella Reyes, gagawin mo ba akong ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo? Papayag ka bang maging asawa ko? Sa pagitan ng kanyang mga luha ng kaligayahan, isang salita lang ang naisagot ni Ara. Sumigaw sa tuwa ang 4 na bata. Yehey! May papa na kami. Epilogue. Makalipas ang 5 taon, sa isang dalampasigan habang papalubog ang araw, isang masayang pamilya ang naglalaro. Si Nate, na hinahagis-hagis ang isang 4 na taong gulang na batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Ang pangalan nito ay Rosas. Si Ara, na ngayon ay matagumpay na may-ari ng isang sikat na flower shop, ay masayang pinapanood ang kanyang mag-aama. Ang 4 na binatilyo, si Juan, Jose, Julio, at Joaquin, ay naghahabulan sa tabi ng dagat. Nilapitan siya ni Nate at inakbayan. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang mga kulay kahel at rosas nito ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Masaya ka ba? Tanong ni Nate. Umiti si Ara at sumandal sa balikat nito. Sobra. Hindi perpekto ang kanilang simula. Ito ay binuo mula sa mga lihim, sakit at pagkakamali. Ngunit sa huli, natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon, ang tunay na pag-ibig ay hindi paghahanap sa perpektong tao, kundi ang pagbuo ng isang pamilya, gaano man kabasag ang mga piraso nito, at pagpapagaling sa mga sugat nito ng magkasama. Sila ay ang pamilyang Alcantara. At sa wakas, sila ay buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Nate, at ng kanilang pamilyang Alcantara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa bawat sandali na inilaan ninyo, sa bawat emosyong inyong naramdaman, at sa bawat kabanata na ating pinagsamahan mula simula hanggang sa wakas. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Nate ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang damdamin. May mga pagkakataong nasaktan ako para kay Ara, nainis kay Nate, at kinabahan sa bawat pagsubok na kanilang hinarap.
Para sa akin, sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang kwento. Sila ay naging mga kaibigan na nais kong makitang magtagumpay at makahanap ng tunay na kaligayahan. Sana, sa kwentong ito, na ipadama namin ang isang mahalagang mensahe. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto at madali. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon, at sa pagbuo ng isang pamilya mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang naghihintay sa dulo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa aming patuloy na pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam.